euro malaki, that's 65,000 pesos in a month na tinatanggap ko na walang nakaupo lang, sa bahay lang ako, ihatid ko si Mrs. sa work niya, nakakapag-linis ako sa bahay, tapos habang nag-aaral, tumatanggap pa rin ako. So talagang talagang yung ngiti ko abot sa tenga, bro, yun. Nung matanggap ko ito, yung benefits ko na ito. Kasi unexpected din kasi unexpected na biro mo isang taon na makakatanggap ako ng more than sa tinatanggap ng nagpa-part-time. Like 60 times like 12 months. 60,000 times 12 months. Yeah, para tanggap mo yan. Yes. Hey everyone, it's Just Prince. Welcome to the channel. Today we're diving into the heart of Finnish society. We're talking about the institutions that help people find jobs, get support, and build businesses. We're talking about the TE office, unions, Kela, and YTJ. These are the cornerstones of a society that prioritizes fairness, security, and opportunity. So buckle up, because we're about to unlock Finland's secrets, one institution at a time. Guys, magandang araw sa inyo lahat. Andito naman ako si Just Prince, ang inyong lingkod. So, yung pag-uusapan natin ngayon is tungkol nga doon sa tatrabaho dito na nakasabayan ko sa Saudi Arabia, sa Finnish embassy doon, napunta sa Finland. And then luckily nakapunta silang buong mag-anak dito sa Finland. Yung asawa niya is nag-apply as a student visa. And then, syempre, lahat sila is nakapasok dito. So, hindi ko na isa-isahin nyo kasi nga, meron na tayong unang vlog kung paano sila nakapunta dito. So, sa case nito, interview natin yung special na tao, again, tungkol nga dito, para ibahagi sa atin kung paano nga siya nakakatanggap ng pera. But now, yung topic natin is, nung nakatira sila dun sa Tampere, tapos, nag-transfer sila ng bahay dito dahil yung misis niya is nag-transfer kung saan ako nagtatrabaho. Ngayon, dahil may trabaho siya doon, nag-leave siya doon sa trabaho niya, mean to say, unemployment na siya. So, wala siyang trabaho, wala siyang earning. And then, dito kasi sa Finland, kung nawalan ka ng trabaho, o kaya lumipat ka na ibang place, kung saan yung mas malapit doon sa family mo, is meron ka rin karapatan na makatanggap kung ano man yung mga binayad mo. For example, kung member ka ng union, meron dito kasi sa Finland is may union. So lahat ng mga klase ng trabaho, like for example, cleaners, nurses, may sariling union yan, nakaseparate sila. Unions are all about collective bargaining, negotiating with employers for better wages, benefits, and working conditions. They provide legal advice, unemployment benefits, and professional development opportunities. They even run training programs to help workers upskill and stay competitive. You don't have to be a blue-collar worker to join a union in Finland. There are unions for teachers, nurses, engineers, and many white-collar professionals. So, whether you're looking for someone to fight for your rights, access to training, or a sense of community, joining a union is worth considering in Finland. So ngayon, umpisa natin kung paano nga nag-umpisa yung kanyang journey or paano nga niya naumpisahan yung pag-apply nga dito sa benefits na to para masuportahan yung living expenses niya dito sa Finland. Actually, meron naman yung misis naman niya is merong income naman. Pero yung sa kanya kasi, gusto rin niya kasi magkaroon ng income dahil nga may trabaho siya dati, lumipat siya. So nawala siyang trabaho. So yung government nagpo-provide naman ng benefits pa sa mga non-employment. And ang tatanong natin sa kanya, bro, pwede mo bang ibahagi kung ano ang naramdaman mo nung natanggap mo ang desisyon tungkol sa iyong earning based allowance at paano nakakatulong sa iyo sa iyong kasalukuyang sitwasyon? Pero kwento mo sa amin kung ano yung step by step na ginawa mo. Yun nga, nasabi mo na nawalan ako nawalan ako ng trabaho dahil nag-resign ako. Nag-resign ka? Yeah, from Tampere dahil nga mas priority yung offer kay Mrs. dito sa bagong trabaho niya. It's same company siya. Pero mas nakikita namin na mas maganda yung opportunity. At
yung lugar din, kinonsider namin yung lugar. So, kailangan ko mag-resign. To cut it short, mag-resign ako dun sa full-time job ko sa Tampere para papunta rito. And then after that, di ba may trabaho ka nun, di ba? Nabanggit mo sa amin, trabaho ka at the same time, meron kang business. Meron akong full-time job. Tapos meron akong, dahil gusto kong maranasan yung ang pagde-delivery, yung pinaka-popular na over, sinasabi nila. Sa Canada, over. Pero dito, meron tayong Wolts. Yeah, Wolt and Foodora. Yeah, so natanggap ako sa Wolt as Wolt delivery, food delivery. And okay naman, okay din yung kita sa Wolt delivery dahil dahil hawak mo yung oras. Yun. Okay. So pumunta kami, nag-resign ako, tapos yung Wolt, nag-resign din ako sa Wolt. Then, pagdating dito, ay nag-apply ako ng mga possibility na pwedeng mapasukan. Kaso, alam naman natin ngayon sa Finland, medyo matumal ang ngayon, ang hiring. Kasi nasa winter season tayo. Pero pag kasi pag summer season tayo, marami tayong mga mga part-time jobs. Yeah, so nag-process ako ng application ko with the help of the government, yung TE. Yeah, TE office. So we will link every government website na babanggitin namin diyan sa description box, guys. The TE office, which stands for Employment and Economic Development Office. This is the place where your journey to employment begins. Think of it as your one-stop shop for everything related to finding a job in Finland. Whether you're looking for your first job or transitioning to a new career, the TE office has got you covered. We're talking about job searching resources, career counseling, skills training programs, and workshops designed to enhance your employability, and even financial support if you find yourself unemployed. They offer consultations to help you understand your benefits and financial options. The TE office also works with businesses, providing support and guidance on recruitment, training, and funding opportunities. This helps create a robust job market. They assist companies in finding the right talent, offering training programs to upskill employees, and even providing funding for business growth. It's also crucial for immigrants integrating into Finnish society, offering language courses, job search help, and life guidance. These services are designed to make the transition smoother and more effective. So, whether you're a recent grad, a seasoned professional, or new to Finland, the TE office provides tailored support to meet your unique needs. The TE office is here to help you navigate the world of work, ensuring you have the resources and support needed to succeed in your career journey. So, kailangan mag-report ako sa TE para matulungan nila ako kung anong situation. Pwede kang hindi mag-report, but mas maganda kung i-report mo para matulungan kanila sa mga benefits at saka paano rin yung pwede kanilang i-recommend sa mga naghahanap ng trabaho. So nagpunta ako ng TE, tapos in-explain ko yung situation ko at naintindihan naman nila. Then after that, doon meron yung union na tinatawag dito. Yung union ay parang samahan ng mga manggagawa na nagbabayad ka yearly na may in the end parang gano'n, may matatanggap ka. So kayo yun ako. Para malaman nila ano yung union, bro, pwede nyo explain sa kanila kung ano yung union na yun. Kahit konti lang. Yung union na yun or union na yun ay company yun na pwede kang mag-apply sa kanila. Private company. Private company. Marami dito sa Finland, pero nasa sayo kung ano yung, kasi iba-iba yung interest. So, nag-apply ako sa PAM, P-A-M. PAM, yes. Okay. So, nag-apply ako doon, tapos maliit lang naman yung deduction nila at hindi mo mamamalayan. So, yung pagbabayad doon pwedeng individual, pwedeng yung employer. Employer mismo yung kakatas diretso sa para hindi makalimutan. Kasi may option. May option, na doon sa pag nag-apply ka ng application. So, doon sa ang isang doon sa PAM ay kailangan, napaka-importante doon is para hindi nagbabayad ka na, kailangan 1 year ka para in order to avail yung benefits. In case na yun nangyari sa iyo. In case na
nag-resign ka or natanggal ka. Sa trabaho, yes. Sa trabaho. Kasi yung unemployment, yun yung magsusupport sa'yo. Kasi meron kang unemployment benefits from the PAM. Yes. Okay. So ngayon, bukod pa doon sa Kela. Kela, the social insurance institution of Finland. This organization plays a crucial role in the lives of Finnish residents, providing a wide range of services and benefits. Kela is like a safety net, ensuring everyone has a basic standard of living. It offers financial assistance and social services to those in need, making sure no one falls through the cracks. We're talking about unemployment benefits, health insurance, and various other forms of support, and financial support for families with children. This ensures that families can focus on raising their children without undue financial stress. Kela provides a helping hand when you need it most. Whether it's navigating unemployment or dealing with health issues, Kela is there to assist. Kela also promotes social well-being, offering rehabilitation, support for families, and housing assistance. These services are designed to help people get back on their feet and improve their quality of life. Most of Kela's services are universal, meaning everyone in Finland is entitled to them. This inclusivity ensures that all citizens have access to the support they need. It's about creating a society where everyone feels supported and has equal opportunities. Kela's mission is to foster a sense of community and shared responsibility. So, whether you're facing a setback or need help making ends meet, Kela is there to support you. With its comprehensive range of services, Kela ensures that everyone has the opportunity to thrive. So sa PAM muna, yung PAM private company yun na gusto kong para sa future ko, pag wala akong work, ay may matatanggap ako sa kanila. Okay, then, yun nga, yung nangyari sa akin, ay nag-apply ako sa PAM. Nung may trabaho ka na nun? Oo, nung may trabaho ako, nag-apply ako sa PAM. Tapos ngayon, alam ko na yung proseso. Nung nag-resign ako, nag-claim ako. Nag-apply ako ng application sa PAM nung pumunta na ako dito. Claim ko yung benefits. So more than 1 year ka na ng bro, di ba? Oo, dapat. Na member ng union, which is PAM nga yung name. So, kung ano naman, wala pang 1 year, hindi ako mag-apply kasi alam ko na yung policy nila. So, naka 1 year ako pwede ako mag-apply. So, nag-apply nga ako ng benefits to claim the unemployment fund. Unknowingly, na kailangan pala pag nag-apply ka ng benefits, although that is private, nag-apply ka nag-claim ka ng unemployment benefits sa PAM, sa private, binabayaran mo ng 1 taon yon, so rights mo yon na makuha, ay yung etong private pala, yung PAM pala, connected din sila sa government, sa Kela. That's true. So, yung PAM, hindi kanya pwedeng bigyan, pero which is hindi ko nabasa yon. So, parang na-surprise ako doon. Hindi ko nabasa, hindi ko alam na gano'n yung proseso. Meron akong Wolt. Yung Wolt pala, which is yung parang Uber sa Canada, sa Pinas. Uber din, Uber. Tapos Uber yung din, yung mga delivery company. Mga ano tawag na? Hindi ako masyadong familiar sa Pilipinas. Yung basta food delivery. Yung food delivery dito sa Finland, considered as business. Your own business. Your own business. So, hindi ko alam yon. So ngayon, pag nag-resign ka, tapos meron yung Wolt, nag-resign ka lang sa Wolt, hindi ibig sabihin ay wala ka ng record sa government. Pero nakita ng PAM, nasabi nila, ay nakita ng Kela, nung na-apply ko sa Kela, dahil yung Kela ka muna bago PAM. Yung sabi ng Kela, meron kang business. So nabigla ako, bakit saan ako business? Siyempre, wala naman talaga, wala akong plano. Tsaka, paano ko magbi-business? Sabi ko gano'n, wala akong puhunan. Wala akong perang malaki para mag-business sa Finland. In-explain ko. So, hindi rin nila specifically masabi na Wolt. Basta sabi nila, meron kang business, naka-registered ka. So, nag-research ako, tumawag ako doon sa PE, tapos, tinanong ko, with the help of the personnel dun sa TE, yung mga officer dun, sabi nila, i-check mo dito at makikita mo kung ano yun. So, hindi ko nalaman sa aking pamamaraan pag-search, kundi tinawagan nila ako na sabi nila, nag-email sila sa akin, sabi nila, yung business pala yan is Wolt. So, sabi ko, yes, I have Wolt. Yes, dapat i-close mo yan. So, hindi pala automatic na
na mako-close yun sa record mo kung nag-resign ka sa work. Dapat pala, merong isang office, I forgot the office. Ibig sabihin, in-inform ka ni Kela or nung PAM na meron kang business na kailangan T-office na kailangan mo i-close muna yung business mo na in-open dito. Na hindi ko alam kung ano yun. Hindi mo alam na talaga, ayun pala, pag register ka o kaya nag-apply ka doon sa mga company na yan is considered as a business. Yes. So, hindi mo alam na na-register ka na pala as a business owner nung company to. Entrepreneur. Pero ano siya, yung parang individual lang to Individual contractor. Individual contractor yung nangyari sa iyo. Individual contractor. So, nung sinabi ng TE na kailangan mong i-cancel yung contract mo sa kanila, so tumawag ka kay Wolt, yung driving delivery company. Yes. Tumawag ka sa kanila and they said na disconnect ka na sa company nila. Pero pag check doon sa system, nakakonek ka pa rin. Pero ano pa yung mga ginawa mo na paraan para ma-disconnect ka? So, isay mo sa akin yung bale YTJ. With the help of yung TE, binigay nila yung link. Government na yon, yung link na kailangan yun, YTJ. So yung YTJ ay hindi ko alam ano ibig sabihin ng YTJ. So yung YTJ guys, YTJ dito is for example, you're going to open a business. So pupunta ka na sa website na yun, ytj.fi, para i-register yung business na gusto mo. So mayroon dong may amount doon kung magkano babayaran mo para makapag-open ng business. Yeah. So kung gusto niyo malaman kung paano nga mag-open ng business, so yung link is dyan din sa description box. Let's talk about YTJ, the Business Information System. This platform is designed to simplify the often complex and time-consuming tasks associated with running a business. YTJ is your one-stop shop for business registration and administration, making it easier than ever to get your business up and running, handling everything from business IDs to tax registration. You no longer need to navigate multiple websites or deal with different agencies. It's like having a personal assistant for your business, streamlining all your administrative tasks, ensuring all paperwork is in order. This means less stress and more time to focus on growing your business. Most of YTJ's services are available online, providing you with the flexibility to manage your business from anywhere, so you can take care of everything from home. This is especially convenient for small business owners and entrepreneurs who work remotely. YTJ also promotes transparency and fair competition in the Finnish business environment, ensuring that all businesses operate on a level playing field. All information about registered businesses is publicly available, creating a level playing field. This openness fosters trust and encourages fair business practices. Whether you're a seasoned entrepreneur with years of experience or just starting out, YTJ makes the process smooth and straightforward. It's the perfect tool to help you navigate the complexities of business administration. And then continue, bro. Ayun. So, yun nga. Yes, nakasil na, bro. Bali nung nag-apply ka. Nung makita ko, meron talaga doon na surprise ako. Nag-login ako with the identity nung sa bako mo. Okay. So, lumabas na may business ako na open ng ganitong date at still active. Yung date talaga, yung date na kung kailan ako natanggap sa Wolt. Sabi ko, so clear na. Alam ko na lahat yung kumbaga yung nangyayari. Alam ko na kung ano yung bakit ganito, ganyan. So alam ko na, lumiliwanag na. So ngayon, madali lang naman may doon, merong guide doon sa pagpasok mo doon sa website na yon. You want to terminate, what is the reason, anong date. So pag same time pag nag-apply ka, terminate ka agad at I think ilang minutes lang matatanggap mo yung sa email mo yung PDF na you are already inactive or you are disconnected or your business has been terminated. So nagawa ko from October 10 na nagpa-follow up, nawalan ako ng trabaho, tapos hindi ko ma-close yun dahil hindi ko alam pa. Hanggang umabot ng last month lang, January, kasi nag-December, dahil maraming holiday. So, nung January 14 lang, doon lang na lagay sa record, nakita ng TE na
wala na pala akong clear na akong business. So sabi ng balik tayo sa PAM, yung insurance ko, kung saan ko hinahabol o hinahabol ko yung pera ko sa kanila, yung unemployment benefits ko sa kanila. Bumalik ako ng PAM, bumalik ako sa PAM. Kinontak mo sila? Kinontak ko na i-close na. By call or through email? Through email. Okay. Kinontak ko sa kanila na na-close ko na yung business. So after 2 days, nag-reply sila sa akin, sabi nila is, pwede ka na mag-apply ng unemployment ulit sa amin from January 15 to January 31. Which is, nakita ko na January 14 pala is, yun yung cut off. Oo, wala na. Tsaka doon ko natanggap yung yung unemployment benefits. Hindi, yung termination ko sa business. Okay. So, valid lang hanggang doon. So, ang applyan ko, 15 to 31. Kasi wala na akong record sa business. Pero yung bro, huwag mo sabihin natin umiyak kung magkano amount na natanggap mo. Pero, ilan yung parang, di ba, nag-umpisa na yung yung unemployment benefits mo na natatanggap dito sa agency nga na to, dito sa PAM. Na na meron ng approval by the government, which is yung yung PAM, Kela? Yeah. Kela or TE? Yung approval, TE. TE office, which is yung provide nga ng mga trabaho dito sa Finland. Nag-support sila. So ilang buwan yung binigay sa'yo, bro, na benefits? Dito sa PAM? Yung nakuha mo in unemployment fund? Yung na-approve na ngayon? So, dahil nga pag naka 1 year ka, pwede kang makakuha ng 1 year din na, 1 year na serbisyo sa full-time job mo, eligible ka na makatanggap ng benefits. Okay? So, yun yung sabi sa akin. So, pag that's 1 to 5. 1 to 5 pero 5 years pataas ulit, mas mataas yung duration ng unemployment. Tapos, edi maayos pala, no? Tapos pag 6 years, tapos inabutan ka ng 55, yung edad mo, na nawalan ka, mas malaki ulit yung matatanggap mo. Okay. So, by stage siya. By stage. Sa akin kasi, yung full 1 year na yung mo? 2 years lang, almost 2 years ako sa full time. Sa full time. So, eligible ako sa 365. Eligible ako dun sa 12 months na tatanggapin yung benefits ko. Okay. So, ang may question ako sa iyo dito. So, yung naging yung proseso mo is natanggap mo yung decision within how many months? Kasi nga nagkaroon ka ng parang problema nga sa business mo, tapos nawala ka ng trabaho. So, hindi ma-process yung unemployment funds mo kasi nga meron ka pang open business na naka-register sa government. Yeah. So, ilang buwan mo, bro, muna tapos yung process mo? Nag-apply ka ng... Nung nag-apply na ako. Nag-apply ka ng unemployment. Nag-apply ako ng you mean yung una o yung eto na? Yung una. October, last week of October, nag-apply na ako. Okay. In-apply ko na yon. Yeah. So yun na. So, like 3 months, in-apply mo. Kasi nga, di mo alam yung process. Hindi mo alam yung process noon that time. Pero nung in-apply mo uli, nung panibago. Hindi lang yun ang nagpatagal dahil dun sa Wolt. Pero kung wala kang Wolt, nagtrabaho pa lang, mabilis na siya. Approve ka kaagad. I think it's just a week lang or 3 days, 4 days, approve ka kaagad. Sa akin kasi, nung sinabi nila hindi nila ma-approve kasi naka-engage pa ako or connected pa ako sa isang trabaho. Which is, ako, pinagpumilit ko na wala akong trabaho, wala na, nag-resign na ako. Hindi ko alam na consider yun yung dahil dun sa Wolt. Okay, so delivery. So, yung saan mo, sa experiences mo nga dito sa pag-apply ng application ng unemployment fund. So, meron ka pa mga important na mga documents na sinubmit para ma-process o wala? Bale, meron silang form, yung PAM, meron silang form na ibibigay sa'yo na i-detalye ng employer mo yung kung ilang hours yung napasok mo. Buong taon na yun. So makikita, it's a form, ilang weeks ang pinasok mo, tapos yung salary mo. So ipo-forward mo lang yun sa employer mo. Okay. Tapos isasend. Yun yung kailangan ng PAM, yung private insurance. Okay, next question. So, yung natatanggap mong funds ngayon,
So, sa tingin mo bro, yung natanggap ba, sapat ba yung natanggap mo na allowance para matugunan ng mga pangangailangan mo o gastusin? Bakit o bakit hindi? Sa mga pangangailangan, I think nakakatulong sa amin, nakakatulong siya kahit papaano. Kasi may work si Mrs. eh. Pero kung mag-isa lang ako, I think medyo kulang. Pero depende bro eh. Depende sa pamumuhay ng isang tao, kung paano siya mamuhay. No, tama yan. Kung paano siya mamuhay. Pero yung sa isang buwan, yung natatanggap ko ay tamang-tama lang sa bachelor. Bachelor, tamang-tama lang siya sa pambayad ng bahay, 400. Tapos monthly, pag mag-isa lang siya, the 400, ano lang yun, pinaka-minimum na yun. Depende sa lugar. Depende po sa area, meron pong makukuha ang ganun. I mean, it's just a room, di ba? Meron tayo. Kasi baka sabihin ng mga nanonood na kasama natin sa Finland, uy, mura naman, wala ka nang makuha. Yes, Tampere, wala, Helsinki, maaari. Pero sa mga ibang lugar po na other provinces, po, meron pong 350, meron po 400. Huwag po nating i-generalize. So, sabi ko, depende sa area nga. So, yung natatanggap ko, malaking tulong. Malaking tulong siya at the same time, nakakatuwa yung benefits talaga na pinakinabangan mo. Wala kang trabaho for the whole year. Pwede ka nang mag-aral eh. At pwede ka nang gumawa ng ibang option. Kasi tumatanggap na ako bro. Sabi mong pension, parang pension, pero hindi pa pension yan. Iba pa yung pension natin. Iba pa yung pension dito. So, pagdating mo ng 64 or depende kung kailan ka nag-umpisa magtrabaho. So, although si Mrs. naman, yung sahod naman niya is kaya niyang bayaran lahat. Yung may sasakyan, yung mga pangangailangan niya. Pangangailangan, may sasakyan na kami, bahay, kuryente, kaya naman niya lahat. Pero, tama lang, konti na lang yung natitira. So yung tanong mo na, sapat ba? Siyempre, sa ngayon, sumasapat na. Kasi dumagdag, sabi ko nga, yung kay Mrs. okay na siya. Pero at least may maiipon niya. Malaking tulong sa akin, yung natatanggap ko is more than, yung natatanggap kong benefits, pwede ko nang bayaran yung sasakyan ko ng monthly niya. At the same time, pwede kong bahay or sasakyan. Yung natatanggap ko, yung tanong mo, di ba? So, at grocery pa. Yun lang. So, tamang-tama lang siya. Okay, next question. Okay. So, ito bro. 3 question lang tayo. Yung yung sunod na question natin is ano ang masasabi mo sa sistema ng pagbibigay ng ganitong uri ng benepisyo sa mga naninirahan dito sa Finland, hindi lang sa mga lokal, pati na rin sa mga andito yung mga dayuhan. Yeah, napakaganda yung question, bro. May mga may mga bagay ka bang gustong baguhin o kaya ipanukalo o kaya sabihin? Para sa amin, sige, unahin muna na yung baguhin. Para sa akin para sa amin ni Mrs. Lagi kami nag-uusap na I think comparing to mga napuntahan naming lugar is sa ngayon kontento kami dun sa benefits ng binibigay ng Finland. At sa ngayon wala akong benefits na. Yeah, wala akong masasabing ay pangit to, kailangan nilang baguhin to. Kasi pag kino-compare lang sa ibang bansa, pero meron naman kagandahan, hindi naman lahat maganda sa Finland. Sa ngayon, okay siya. So, pakiulit bro yung una. Ito, ano ang masasabi mo sa sistema ng pagbibigay ng ganitong klaseng benepisyo sa mga naninirahan dito? Lokal man o mga dayuhan? Yung system, yung sa benefits nila is, saludo talaga ako bro. Salute ako sa benefits. Talagang napakaganda at alam ko sa US kasi nandun yung parents ni Mrs. sa US. Sa Canada meron din tayong mga kakilala sa Canada na hindi ko pag napapanood ko sa mga vlogs na puro negative lalo sa Canada. Pero sa Finland bro, compare dun sa benefits na yon, meron din sa US mga benefits na gano'n eh. Talagang hindi ko
talagang yung ngiti ko abot sa tenga bro. Yun. Nung matanggap ko ito, yung benefits ko na ito. Kasi unexpected din kasi unexpected na biro mo isang taon na makakatanggap ako ng more than sa tinatanggap ng nagpa-part-time na tinatanggap ko na walang nakaupo lang. Sa bahay lang ako. Ihatid ko si Mrs. Sa work niya. Nakakapag-linis ako sa bahay. Tapos, habang nag-aaral, tumatanggap pa rin ako. So, napakagandang benepisyo yon. At dahil nga doon sa, although, naman yun yung pagbabayad mo sa yun yung kapalit. Nung bayad mo ng taxes. Yes. So, advice ko lang sa mga viewers mo bro, tsaka sa mga kababayan natin na, lalo na yung mga nasa Finland na siguro, kung hindi pa nila alam na napaka-importante yung union. Malaking tulong. That's why nga, di ba, mas nauna ko sa'yo ng konti dito. Nung pagdating mo dito, in-advise nga kita na mag-join ka ng union kasi makakatulong talaga union. In case na wala kang trabaho, kaya lumipat ka sa ibang places na hindi ka makahanap ng trabaho kasi nga, bago ka pa lang sa place na yun, di mo alam kung paano. So yun, at least ngayon, nagkaroon ka na ng benefits na. So, nalaman na natin talaga na totoo. Talaga importante. At saka, maganda talaga. At tuwang-tuwa kami ni Mrs. kasi that time bro na wala akong work, kahit part-time lang. Kako, at least makatulong. Makatulong kay Mrs. Kasi pag full-time, medyo conflict naman ngayon, kalaban ko yung paghatid. Pag may full-time ako. Ayun yung magiging problema mo pag nagkaroon ka ng full-time job. Okay. Thanks God dahil itong benefits na ito, bro, napakaganda ng benepisyo ng unemployment talaga. Unemployment. Kasi, yun nga, tumatanggap na ako ng more than, pag nag-part-time ako, mas malaki pa itong tinatanggap ko ngayon. So, nasa bahay lang ako, mag-aaral ako, papasok, pwede pa ako mag-aral sa university ngayon. Kasi, meron ng support yung unemployment, meron akong unemployment pa. At ang maganda pa dyan, regarding, benefits, with regards to benefits na tinatanong mo bro, kung wala ka mang unemployment fund or wala kang union, yung private, meron ka pang makukuha sa Kela. Kasi sabi sa akin ng Kela, sabi ng Kela sa akin, pag hindi ka na-approve sa PAM, doon sa private mo, balik ka sa amin, Kela ang magbibigay. But I think, mas magandang PAM kasi mas malaki ang makukuha mo. Sa Kela, meron ka pa rin makukuha. Which is, napakagandang benefits. We're talking about benefits. Ayun yung tanong mo. May benefits pa rin. Government man yung private. Benefits pa rin. So, sang bansa ka pa makakakita ng ganito? Hindi ko alam. Comments lang kayo kay Prince na kung saan bansa yung meron din bang ganyan. Sa Japan, maraming Pilipino sa Japan. Yung insurance, yung benefits po dito sa Finland, na ako mismo nagsasabi, ngayon it's almost 4 months na wala akong trabaho. Pero eligible po akong 1 year na tatanggapin yung unemployment benefits ko. Nasa batas po yan. So, madali lang po. So, pag may gusto nyong maklear siguro, pwede kayong mag-comments po kay Prince dahil alam naman yung proseso. Yes. Yun nga, kung may mga question pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa comment box. Then, isa-isayin natin yan na masagot. Kung kaya namin sagot. Kung hindi ko man kaya sagot, syempre, isisend ko sa inyo yung link na pwede nyo mabasa, which is mas makakatulong sa inyo kaysa dito sa sinasabi namin. Kasi nga, doon pa lang sa website na yon, nandun lahat na information na kailangan yung malaman. So, we have two more questions. They can message you also. Or they can message you in your messenger. Pwede kayong message sa messenger ko. Same pa rin naman yan Prince Clark Alan Joseph, yung Facebook account ko. Or, pwede kayong mag-comment din sa kanyang YouTube account. Anong YouTube account? Junairam yung account niya. Bali ang ginagawa niya sa Facebook niya. Dito pa sa baba, Junairam. Yan. Yung ginagawa pa na niya is as of now, nagbibideo siya. Kumuha siya ng mga clips para sa kanyang adventure videos. Mga sceneries. Mga sceneries yung ginagawa niya. So, we have 2 more questions, bro. So, ano unahin natin, bro? Let's go, bro. Ano unahin natin? Yung advice mo sa kanila o yung amount na nakuha mo monthly? Siguro yung amount. Okay. Let's proceed to your amount that you are getting monthly. Okay. So, pwede natin siguro para sa
credit sa mga nasa Pilipinas para malaman nila kung magkano. Kasi para hindi na sila mag-convert. I-rough ko lang siguro. For now. For this. Now, yes, for now. Yung natatanggap ko is around, yun nga, sabi ko is around 65,000 pesos. Yes. So, i-convert nyo na lang sa euro. You convert it into peso. Sa peso, yes. sa monthly po yun. Monthly. So, yan yung tinatanggap ko, 65,000 pesos for the 12 months. For start, not for 1 month. For 1 month. Times 12 months. Yeah, for the whole year. Yan po ang tatanggapin ko ng monthly ko is 65,000 pesos. Yes. So, natanggap ko na yung una, susunod ng January. Tapos susunod ito ngayong February. Yeah. Okay, so alam niyo na guys kung magkano yung tatanggap, pero yung meron pa dyan, may mga dahil nga nakakatanggap tayo ng benefits or nakatanggap siya ng benefits, dito sa Finland kasi meron din tax. So, meron siyang kata sa tax. It depends siya kung magkano yung kinikita mo buwan-buwan. So, hindi natin masasabi niya kung magkano yung deduction niya para sa tax. So, depende yan. Hindi po neto hindi namin masasabi. Pesos. Yes. Pero depende talaga yan. Pero sa kanya, sa case niya, medyo maliit, mababawas sa kanya kasi maliit lang naman yung natatanggap niya. Yeah. Which is here, maliit sa amin dito sa Finland kasi nga mataas yung expenses namin. Pero kung kukonvert mo naman sa Pilipinas, that is malaki na. Malaki pa din. Pag wala kang trabaho. Yeah. So, the last question will be, kung meron kang mga advice o mungkahi o payo para sa mga taong gustong mag-apply ng ganitong benepisyo na nasa Finland na. Yes. Nasa Finland. Of course, napakahalaga yung benefits na ito, yung tinatawag nating union. Dahil ito ay pwedeng gamitin ito sa future mo. Kung mawalan ka ng trabaho or magre-resign ka dahil meron kang rason, hindi natin alam, personal na reason dahil magre-resign ka. So, makakakuha ka ng tulong. Pero yun nga, kailangan at least maka 1 year ka sa full time at maka 1 year ka sa as a member of that union. Yeah, contribution. Yung contribution mo is dapat 1 year para ma-consider yung tawag dito, ma-approve ka na makakuha ng unemployment. Yeah. So, ang minimum is 1 year ng contribution to avail the unemployment fund. So guys, yung sa union pala, hindi lang unemployment fund yung sinusuportahan nila. Sinusuportahan din nila na magkaroon ka ng trabaho while nakaka-receive ka ng benefits na wala kang trabaho. So, hanapan ka na ng trabaho at the same time. Or, magsisend sila sa inyo ng mga links na pwede nyo pag-applyan at the same time. And may mga provided sila na mga trainings na pwede mo magamit sa mga susunod mong pagtatrabahuhan. Which is free. Free lang siya. Hindi kayo magbabayad ng kahit ano. And, baka gusto nilang itanong saan, para hindi na sila mahirap pagtanong-tanong anong klaseng trabaho yung ko. Sabihin ko na lang siguro. Di ba nila alam sa vlog mo dati? Baka lang. Sinabi mo kanina? Yeah, sa cleaning company. Sa cleaning company, pero lahat ng trabaho, merong pwedeng mag-apply ng union. Yeah. Pero may iba-ibang dito, may iba-ibang mga union company or private union company na pwede kayong mag-join, which is free. Maliit lang yung amount na i-deduct sa inyo, which is there is 1% of your salary monthly. Yes. Na napakababang halaga lang. And in case na ganito nangyari sa kanya nga, nag-resign siya, so yun, nakatanggap siya ng amount mas malaki pa doon sa binibigay niya na membership fee. And guys, ito nga, hindi dahil nakatanggap siya at nag-resign siya doon sa trabaho niya ngayon, dati is mai-apply din niya kung ano yung sitwasyon nyo. Depende yan sa sitwasyon nyo. Yes. For example, na may trabaho ka ngayon, tapos nag-resign ka ng walang dahilan. Ay, yan po, hindi niya ma-approve kasi walang reason eh. Sa kanya kasi yung reason niya, si Mrs. niya is ta-transfer doon sa malayong
place na kailangan nandun siya kasi asawa siya, syempre dapat magkasama sila. Valid yan. Valid yan, ayun yung valid reason. So, may mga valid reason kung bakit mabibigyan ng unemployment benefits. Hindi basta-basta mag-resign ka, tapos mag-apply ka. Tinamad ka lang. Tinamad ka lang. Kasi may unemployment na ako. Ayaw ko naman, so dapat may rason. No. Yes. Kasi ano rin pala yan, maganda yung sinabi mo kasi ini-evaluate, binabackground investigate din ng PAM. Kung kailangan ba, bakit ka nag-resign. Kung talagang kailangan kang bigyan ng benefits. Kahit nagbayad ka ng 1 taon, kung hindi valid yun, hindi ka nila. Hindi rin. Yes. So yun bro, anything na pwede mo i-share sa kanila. So, sa mga Pilipinas naman, sa taga-Pilipinas. Sa Pilipinas, yung mga gustong mag-apply dito in case. Napapanood natin parang nangangailangan ng Finland eh. Yeah. So wala po, I think, wala akong ano doon. May mga vlog out there na pwede nyo ma-search din. Pero yung may vlog ka na nga bro, wala pong vlog na. Wala. Okay, so yung content kasi niya is para nga dun sa mga clips, mga video, mga adventure videos na in-upload niya, ayun yung content niya. Which is content ko is to share kung ano man yung nalaman kong information about Finland and about learning how to speak the language. So as of now, I'm busy, so hindi ako nakapag-upload. So ito nga, sinare nga niya sa akin yung experience niya about this union. So yun, ito yung share ko ngayon. Thank you bro. Kitos pa yun. So there you have it, folks. The TE Office, Unions, Kila, and YTJ, 4 institutions that represent something remarkable about Finnish society. They're all about creating a system that supports its people, protects their rights, and provides opportunities to thrive. It's not perfect, but there's a lot to learn from Finland's approach. If you learned something new today, hit that like button and subscribe for more deep dives into different societies around the world. Until next time, DFTBA, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more informative content.